For today's video, magluluto naman tayo ng napakalambot at napakasarap na beef mechado. Siguradong mapapa-extra rice ka at perfect ito sa mga salo-salo. Gagamit lang tayo dito ng beef brisket at yung malalaking cut yung kailangan natin dito. Then, imamarinate natin yan sa 3 tablespoon ng toyo, 6 hanggang 7 piraso ng kalamansi, black pepper, tapos haluin at i-massage natin yung mabuti. Then, i-marinate muna natin yan for at least mga 1 oras. Tapos, ipapan-fry naman natin yung ating mga gulay na carrots at patatas. Tapos, malalaking cut din yung ginawa natin dito para proportion lang sila sa ating beef. Tapos, antayin lang natin na magkaroon ng mga tusta-tusta kagaya nito and then pwede na natin yang hanguin. Then, isunod na natin dito yung ating marinated beef. So, isasangkutsa lang natin to hanggang sa mag-brown at bahagyang maprito sa mantika. And then, hanguin lang muna natin to saglit sa kawali. Tapos, mag-isa muna tayo ng ating mga aromatics. Unahin natin yung sibuyas. And then, yung bawang. Tapos, ihalo na natin ulit yung ating sinangkutsang baka. Pagkatapos natin mag-isa kasama yung mga aromatics, maglalagay na tayo ng 1 kutsarang tomato paste. So sa mechado, mas simple lang yung kanyang mga ingredients kaysa sa kaldereta. Sa mechado, hindi na gumagamit ng liver spread at cheese. Yung pinaka-main na pampalasa niya is tomato paste lang, toyo at kalamansi. Tapos ihalo na natin dito yung ating pinagbabaran at maglalagay na tayo ng tubig dahil palalambutin muna natin yung beef. I-scrape na rin natin yung mga toasted flavors na dumikit dyan sa ating kawali. Dahil maglalagay tayo ng dahon ng laurel at takpan na natin yan. Papakuluan natin yan ng 2 oras. Pwede rin kayong gumamit ng pressure cooker sa part na to at mas mabilis na sa 30 to 40 minutes nyo lang palalambutin. Kapag malambot na, pwede na nating ilagay yung ating mga napan-fry na gulay. Tapos, isimmer ulit natin yan at antayin na lang natin na maluto yung mga gulay. And then, pwede na tayo mag-adjust ng timpla. Nag-add lang ako dito ng all-in-one seasoning, konting brown sugar, pampabalanse ng lasa at maglalagay tayo dyan ng cornstarch slurry, pampalapot naman ng ating sarsa. At kapag okay na ang timpla, pwede na nating ihalo yung ating red bell peppers. At ayan, ready to serve na ang ating napakasarap na beef mechado. Naku, napakasarap talaga nito sa mainit na kanin at tignan nyo naman kung gaano yan kalambot. Talagang naghihiwa-hiwala yung kanyang laman at simple pero napakasarap ng sarsa. Masarap din yung part na to, yung merong litid o yung taba-taba. Kaya kung gusto nyo rin magluto nito, meron tayong kompleto listahan ng mga sangkap dyan sa baba. At sana nagustuhan nyo ang ating recipe for today. Enjoy!